ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magagalit si Lynette. Akala niya nagbago na si Zoe pero hindi pa rin pala. Magsama silang magnanay. Magandang araw at welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Nag-aalala si Annalyn, hindi niya makontak si Zoe. Hindi pa naman niya kabisado ang lugar na ito. Humingi ng pasensya si Lynette sa mga nasabi nila kay Zoe. Maya-maya ay may nakatsikahan si Chang Susan. Naikwento niya na nagwawala kanina si Melba dahil nawawala ang kaldero niya. Ipagluluto pa naman niya ang anak niya pero wala naman ang anak niya dahil isinama na ng asawa niya. Nasisiraan na ng bait si Melba. Narinig yun ni na Annalyn pero hindi nila inintindi. Nagsabi si Lynette kay Annalyn na umuwi na lang muna sila at doon na niya tawagan si Zoe dahil mukhang uulan pa. Pumayag na rin si Annalyn. Plano ni Lynette na magsorry sila kay Annalyn dahil alam nilang mahal na mahal ni Annalyn ang kapatid niya. Hindi naman mapakali si Annalyn. Nilapitan siya ni Chang Susan. Nagbati na rin sila at nagyakapan. Nag-aalala rin si Lynette kay Zoe. Matutulog na si Annalyn kapag makausap na niya si Zoe. Samantala nag-iisa si Robert at nagsasaisip niya ang mga sinabi ni Giselle tungkol sa pagbawi ng SPA at maibalik kay Robert ang Apex. Maya-maya ay tumawag si Annalyn. Nag-aalala siya sa kapatid. Nagbabaka sakali kung nakauwi na si Zoe. Naikwento niya ang mga nangyari kanina, pati na rin ang pagsugod ni Moira. Nakisuyo si Annalyn na tawagan na rin si Zoe. Nung matapos ang usapan nila ay si Zoe naman ang tinawagan ni Annalyn. Nakausap na niya si Zoe. Ayos na ang cellphone nito. Humingi ng pasensya si Annalyn at nag-aalala rin ang daddy niya. Nung marinig ni Melba ang sinabi ni Zoe tungkol sa daddy niya, nag-iba na ang timpla ni Melba. Inakala niyang si Caitlyn si Zoe at si Nestor ang kausap ni Zoe. Nagagalit siya kay Caitlyn dahil sasama siya sa tatay niya sa Zamboanga. Pinagalitan ni Melba si Zoe, akala niya si Caitlyn ito. Natatakot naman si Zoe sa kinikilos at sinasabi ni Melba, ayaw siya nitong paalisin. Narinig yon ni Annalyn sa kabilang linya. Dumating si Chang Susan. Tumugma lahat ng mga may kinalaman kay Melba at gusto niyang malaman ang tirahan nito. Samantala umiiyak na si Zoe. Gusto na niyang umuwi. Ayaw rin ibigay sa kanya ang cellphone. Ayaw paalisin ni Melba si Zoe. Nagsasalita siya ng mga kakaibang salita tungkol sa tunay nitong anak. Maya-maya ay kumatok na si Annalyn. Napatayo si Melba. Pinigilan niya si Zoe na magbukas ng pinto. Siya ang nagbukas at nagtaka siya bakit mukha ulit ng anak niya ang nakikita niya. Pinapasok agad niya si Annalyn. Akala niya ito ay si Caitlyn. Akala naman ni Melba ay impostor si Zoe. Pinalayas niya agad si Zoe. Alam ni Zoe na nababaliw si Melba. Nung pinapalaya siya ay agad naman siyang umalis. Sinasama niya si Annalyn pero nagtataka si Annalyn. Naiwan na si Annalyn sa loob kasama ni Melba. Ayaw siyang paalisin. Ayaw niyang sumama si Annalyn sa tatay niya. Sumakit ang ulo ni Melba at tinulungan siya ni Annalyn. Kumuha ng cellphone si Annalyn pero inagaw rin ni Melba. Hindi pwedeng tumawag si Annalyn sa tatay niya. Maya-maya ay kumalma na si Melba. Pinainom niya ng kape si Annalyn. Nagagalit na naman siya nung kuhanin ni Annalyn ang cellphone dahil uuwi na siya. Samantala sumugod na rin si Robert kina Lynette. Nag-aalala siya sa ginawa ni Moira. Hindi niya rin makontak si Zoe. Hindi nila alam na umalis si Annalyn para hanapin si Zoe. Iniwan ni Chang Susan silang Lynette at Robert para tawagin si Annalyn. Pero bumalik siya agad at wala nga rito si Annalyn. Inisip agad nila na umalis si Annalyn para hanapin si Zoe. Tinawagan nila si Annalyn pero na kay Melba na ang cellphone. Siya na ang nagka-cancel ng mga tawag. Nag-aalala rin sila. Pero dahil sa tawag ni RJ na kapangalan ay tatay, mas nagalit si Melba. Pinaakyat niya si Annalyn para hindi makaalis. Ikinulong niya sa kwarto at itinali. Binusalan rin ang bibig ni Annalyn. Samantala nakalis na nga si Zoe at nakarating siya sa Apex. Kinamusta niya agad ang mami niya. Ikinuwento niyang may nakilala siyang baliw at ikinulong siya pansamantala. Ligtas na siya pero naiwan si Annalyn. Nagtataka na naman si Moira. Ikinuwento ni Zoe na nakataka siya dahil kay Annalyn. Hindi niya alam ang nangyari ngayon kay Annalyn. Pero sabi ni Moira, wag nang kumibo si Zoe at hayaan na lang si Annalyn doon sa lokalokang yon. Nagtataka naman si Zoe. Maya-maya ay tumawag na rin si Robert. Nagtaka si Zoe kung paano niyang nalaman na nawawala si Annalyn.
andito pala si Robert kay Lynette. Gusto niyang tumulong sa paghahanap kay Annalyn. Tinanong ni Robert kung may idea ba si Zoe kung alam niyang kinaroroonan ng kapatid. Sumenya si Moira. Nagsinungaling na naman si Zoe. Hindi niya alam kung nasaan si Annalyn. Gusto sana magpunta ni Moira kina Robert para pigilan siya dahil magkasama sila ni Lynette. Pero hindi na siya pinayagan ni Zoe dahil sumakit na naman ang ulo niya. Sa teaser, pupuntahan ni Chang Susan si Melba. Hinahanap niya si Annalyn. Nagsisinungaling nga si Melba pero may narinig si Chang Susan na sumigaw. Alam niyang boses ito ni Annalyn. Makokonsensya naman si Zoe. Magtatalo na naman sila ng mami niya. Alam niya kasing mapapahamak si Annalyn kay Aling Melba. At ibabalita naman ni Chang Susan kung nasaan si Annalyn. Pero kailangan muna ng pulis dahil nanganganib ang buhay ng apo niya. Samantala, mangangako naman si Melba kay Annalyn na aalis sila. Tatanggalin niya lahat na nakatali sa kanya basta sumama lang siya. At yan ang pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto niyo ng mga ganitong klase ng video, please like this video and please subscribe to my channel. At pakihit mo na rin ang notification bell para ma-update ka kung meron tayong mga bagong uploads. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!